sa ating pong pagbubukas ng banal na salita ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 2. Buksan din po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bagamat Diyos ang nagbubukas ng ating puso sa kaligtasan, ngunit natungkulan din po natin na buksan natin ang ating puso sa pakikinig ng kanyang salita. Chapter 2 ng 1 Samuel, verses 1 to 10. Kung nariyan na po kayo sa inyong mga Biblia, samahan niyo kong basahin ang mga talatang ito mula sa talatang 1. Si Ana ay nanalangin din at sinabi, nagaganap ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay tinataas sa Panginoon. Tinutuyan ang aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagaganap sa iyong kaligtasan. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo, walang batong gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbigkis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, sumalit ang dating gutom. Gutom nila'y nasarap. Ang paog ay 7 ang isininang, ngunit ang may maraming anak ay namamaglaw. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Siyol at nag-aamon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bundol ng ako, upang sila'y pauuwing kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, at sa mga iyon ay ipinatong niya ang sanlibutan. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay ihiwalay sa kadiliman, sapagkat hindi dahil sa lakas ng tao'y nagtatagumpay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay maduduro. Laban sa kanila sa langit, siya'y magpapatulog. Ahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa. Bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang mga hiliman. Ito ang salita ng Panginoon. Nawa mapagpala ang salita ng Diyos sa ating mga puso at lalong suli sa kanyang pangalan ngayong umaga ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat nakahanda po at lagi po handa ang iyong mga salita na maaari naming basahin at pagbulay-bulayan upang kami lumago sa pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa sandaling ito na muli namin pong pag-aralan ito at ipahayag ang nilalaman at ang layunin ninyo para sa aming buhay, kung paano nilayin ninyo ito sa buhay ni Hana. Nawa makita namin ang mga layunin ito upang sa ganoon may sagawa namin, mapagawakan namin ang mga layunin ito sa aming kasalukuyang buhay. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya lamang may mga Pilipino peacekeepers po na nadala sa Syria dahil sa digmaan. At sa paghahatid sa kanila sa airport, kasama kanila din ang mga pamilya, sila ay tuwang-tuwa, galak na galak,
At ang mga sundalo ay makikita natin na kanilang tikas, sila yung mga magigiting lalaki, binili sila upang sila po ang kumakatawan o kakatawan sa ating bansa. Sila po ay malakas at matatapang. Subalit nung sandali pong tawagin na sila upang sila ay pumasok at pumasok na sa aeroplano, ang mga matitikas sa sundalong ito ay pumigay. Napakalambot ng kanilang mga puso at sila nag-iiyakan kasama ang kanilang pamilya. Naghahaguluhulan ang mag-asawa, ang mag-ina, ang mag-anak at mga anak. Ngunit sa kabila ng kalungkutan ito, alam natin, nung sila interviewin, lalo na ang mga kamag-anakan, sila ay nalulungkot na mawawala sa kanilang piling ang kanilang minamahal na anak, tatay, at asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang kalungkutan, mayroon din silang kagalakan sa kanilang puso. Dahil malaki po kanilang matatanggap na dalaan. Mayroon po silang pakinabang na malaking halaga. Now dito po sa 1 Samuel chapter 2, nakita natin na si Hana sa nakaraan ay labis na nagdalamhati. Sobrang hirap ng kanyang puso dahil siya'y paug at siya ay ginagalit ng kanyang karibal na si Penina. Siya ay talagang yukayok sa kanyang kabigatan ng puso at ang tanging niyang ginawa, inihatid siya ng ganitong labis na kapigatihan sa panalangin sa Diyos. At dahil sa kanya pong panalangin na marugdog, napakalalim na panalangin, nagawa niyang mamanata sa Diyos. At dahil sa kanyang pamamanata, na kanyang ibabalik anumang pagpapalang anak na kanyang pong tatanggapin mula sa Diyos, alam natin siya ay tinugon ng Panginoon. Tinugon siya. At dahil dito, si Hana, kanya pong inalagaan ng kanyang anak na si Samuel sa loob ng 3 taon hanggang siya'y maawat. At nung siya'y maawat, dinala niya na ang kanyang anak sa templo upang ibigay sa Panginoon, gaya ng kanyang pangako. Ang sabi sa ating talata, verse 28 ng chapter 1, ipinahiram. Ang ibig po sabihin doon, ipinagkaloob na hindi na kailanman babalik sa kanyang piling. Ito'y sa Panginoon. Gaya ng ating mga buhay, hiram lang ito sa Diyos. Kaya dapat lang natin ibalik din sa Kanya. Ang ating mga anak ay hiram lang sa Diyos. Kaya dapat natin pangalagaan siya ayon sa Kanyang salita upang siya ibalik natin ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, dahil sa Kanyang labis na pagdalamhati, ngunit may kagalakan, Kanya na itong tinupad ang Kanyang panata. Siya naman ngayon ang siyang magpala sa Diyos. At ito ay Kanyang ibibigay ang panatang ito ng may kagalakan. Now, ito'y nagpapakita na ang 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10 ay nagpapayag sa atin na sa pagpapalang natanggap natin sa Diyos, bunga ng ating panalangin, ay huwag nating kaligtaang ipahayag din sa Diyos ang ating papurit pagsamba ng may kagalakan. Na paano natin may papahayag ang ating papurit pagsamba ng may kagalakan sa Diyos kung sa mga pagpapalang ibinabalik natin sa Kanya? Mayroong 3 pamamaraan kung paano natin ito gagawin upang tayo naman ang siyang makapagpala sa Diyos. Una, magpasalamat at magpuri sa Kanya. Ikalawa, magluwalhati sa Kanyang pangalan. At ikatlo, magtiwala. So, una tignan natin ang magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Now, gusto kong ipahayag sa inyo na ang awit na ito ni Hana ay hindi basta lamang pasasalamat, kundi ito'y may kaugnayan sa ating buhay, lalo na kung ikaw ay tao na ng Diyos o Kristiyano. Ang pasasalamat dito ni Hana ay tungkol sa kanyang kaligtasan una,
Ikalawa, pasasalamat ito ni Hana ay kung paano siya iniligtas ng Diyos. At ikatlo, kung paano magliligtas ang Diyos sa iba, bunga ng kanyang pagkakaroon ng panata ng Diyos. So unang-una, magpasalamat at magpuri dahil si Hana rito ay iniligtas ng Diyos. Na bilang mga Kristiyano, kailangan natin magpasalamat unang-una sa ating kaligtasan. Kaya si Hana, ibinigay niya sa Panginoon ang wastong papuri. Verse 1, ganito ang sabi. Si Hana ay nanalangin din at sinabi. Ang context nito na sabi nanalangin din ay sa verse 29 at 28. Na ito'y oras ng kanyang pong pagbigay ng kanyang anak sa Panginoon na hindi niya na kailanman makakasama. Biyayang pagpapala ng Diyos ay dapat natin magpapasalamat sa Panginoon. Ano yung mga natanggap natin sa Diyos na nakalimutan natin pagpasalamat? Ito po isang aral sa atin. Sa katindihan po ng kalungkutan ni Hana rito, siya'y mawawala ng anak, pero nagdadalak siyang ihandog sa Panginoon. Isang kagalakang pagsamba sa Diyos. Isang kagalakang ginawa ni Hana sa araw na kanyang iiwan ng kanyang anak at hindi na muling makakapiling sa kanyang buhay. Papuri. Nagpuri siya. At ang kagalakan niya rito ay sa Panginoon ang kanyang kagalakan. Ibig sabihin, ito po isang malalim na commitment ni Hana at pag-ibig ni Hana sa Diyos. Hindi niya binigo ang Diyos, sapagkat kailanman hindi rin siya binigo ng Diyos. Kuminsan tayo, ang humihingi lagi ng pagpapala sa Diyos, tayo ba'y nagpapala din sa Kanya? Now, what can you give to a person who has everything? Ano may bibigay mo sa tao na nasa kanya na ang lahat? Walang iba, pasasalamat at papuri lamang sa kanya. Yun ang kailangan natin sa Diyos. Tayo ay tumatanggap sa Kanya, kaya ang ating pagbalik sa Kanya bilang pagtanaw ng utang na loob ay bigay natin ang gamunting handog sa Kanya. Alam natin ito ay ayon sa Kanyang salita at makapagbibigay luwalhati sa Kanya. Pinakamalaking sakripisyo rito ni Hana ay kanyang kinagagala. Kanyang kinagagala. Pero kanyang kagalakan ay sa Diyos. Hindi sa pag-iwan ng kanyang anak, palungkot yun. Masakit yun. Dahil ng mga Filipino peacekeepers sa mga kamag-anakan, nalulungkot sila dahil mawawala sa kanila. Pero may kagalakan sila dahil may pakinabang ang kanilang pupuntahan. Tayo din naman nalulungkot tayo na magsakripisyo tayo sa Diyos, pero natin may kagalakan tayo sa nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. We bless God through the blessings that we receive from Him. Kailangan natin gawin ito as Christian. Sa kabila ng lahat ng ipinagawa ni Hana na magalak sa Panginoon, sapagkat bilang niya sa kanyang isipan kung paano siyang iniligtas ng Diyos. Minsan, sa ating kahinaan, nawawalan tayo ng kagalakan. At itong tanda natin, maging sa pinaka-lowest points ng ating buhay, we can maaari kayong magalak sa Diyos. Huwag nating laging sabihin na wala na ang pag-asa.
pinaka-lowest point ng buhay mo, pinaka-mababang espiritu mo, mahalin kang maganak sa Panginoon. At ito ang ginawa ni Hana. At dahil dyan, yung kanyang kahinaan, yung weakest point ni Hana, na maiwan ang kanyang anak, itinaas niya sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse 2, sa chapter 1, ikalawang sentence, ang sabi niya, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay itinataas sa Panginoon. Anong lakas ni Hana? Pero wala siyang lakas. Mahina siya. Pero yung kanyang kahinaang ito na kinonsider niya as his strength, her strength, ay itinaas niya sa Panginoon dahil ang kanyang kalakasan, kung ito ay nasa Panginoon, ito ay lumalakas. Lakas mula sa Panginoon. Kaya, ang sabi dito sa Ingles, sa ibang salin, sa Gospel, sabi, then Hannah prayed and said, my heart exalts in the Lord. My horn is exalted in the Lord. Yung lakas po dyan sa Tagalog, sa English po ay horn, sungay. Alam natin, ang connotation natin pag sungay, masama dahil ito ay tumutukoy kay Satanas. But sa Bible, ginagamit maraming panahon pagkakataon na horn ay simbolo ng strength, simbolo ng lakas ng Diyos. Sapagkat ang toro, pag nakita mo ang toro sa kanyang malaking katawan, pero ang strength niya ay nasa sungay. Nasa sungay, hindi yung katawan ng kanyang pambabangga ang ginagamit, kundi ang kanyang horn. At si Hana, ang kanyang horn, ang kanyang lakas ay napakahina. Ngunit, kanya itong tinanada sa Panginoon sapagkat ang lakas ng Panginoon ang siyang makapagpakalakas din sa kanya. Ito ang ating dapat tandaan. Itinaas ni Hana ang kanyang horn. Gusto kong tingnan ng ibang bahagi ng kasulatan na tutukoy sa sungay that symbolize power. Psalm 75 verse 4 to 5. Psalm 75 verse 4 to 5. Ang sabi, aking sinabi sa hambog, huwag kang magyabang at sa masama, huwag mong itaas ang iyong sungay. Right? Pwede rin gamitin ito ng mga mayayabang at mga hambog, yung kanilang strength. Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas, huwag kang magsalita ng may matigas na ulo. So, horn symbolizes strength. Pride ito ng mga malalakas. Psalms 92 verse 10, ngunit itaas mo ang sungay ko, naggaya ng sa mailap na toro, ng sariwang langis, ako'y binuhusan mo. Ito isang prayer ng isang salmista na kanyang ina-acknowledge na ang kanyang strength ay mahina lamang. Maliban na ito itaas at palakasin ng Diyos, lumalakas lamang. You have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed. Lakas ng toro, mahayag sa kanyang tulad. Lakas natin ay mahayag sa pagtitiwala natin sa Diyos. Yan ang ating pagtitiwala. Lakas ni Hana at power ay tinaas niya sa Panginoon. At mapapansin natin dito sa ikatlong bahagi ng verse 1. Napakayaman po yung verse 1. Kung atin po itong gagawing sermon, hindi lang isa, kung dalawa, tatlong sermon magagawa dito. Pero tignan natin, tingnan mo ang kaligtasang tinanggap ni Hana ngayon. Ang sabi niya, tinutuyan ng aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Kailan si Hana ngayon nakakangiti? Sa kanyang kaaway. Alam natin, kaaway niya, independent. Kailan niya nagawa itong mangiti? Nung siya'y pagpalain ng Panginoon. Nung siya'y iligtas sa kanyang kababaan.
sa kanyang kahihiyan na ginagawa ni Penina. Na alam natin, tinutuya siya. Pero ngayon, siya naman ang nanunuya. Mayroong ngiti si Hana sa kanyang pasasalamat at pagpurit. Ngiti niya ay sa Panginoon. Hindi ngiti ng panuluya sa kanyang kaaway. Pero sinabi niya, tinutuya ng aking bibig ang aking mga kaaway. Alam natin, pinagmamalupitan siya ni Penina. Ngunit ngayon, maaari na siyang magalak dahil itinaas siya ng Panginoon. Iniligtas siya ng Panginoon sa kanyang kalagayang napakababa at nakakaya para sa kanya. Kaya ang pagluwalhati niya sa Diyos is sa banal na Panginoon. Na ang tanong dito mga kapatid, tayo ba ay pinagpala ng Diyos? Ikaw ba ay naligtas na? Ikaw ba ay iniligtas na? Abay, ito'y isang pagpapahaya sa atin mula kay Hana. Na si Hana sa kabila na siya naligtas at ibibigay niya ang pinakamamahal niyang anak, unang anak, bagamat may kalungkutan, pero siya nagdadala at itinaas niya ang kanyang papuri, pasalamat sa Diyos. Alam niyo itong verses 1 to 10, awit ito eh. Ito yung awit. Pag sinabing awit po, ang awit ay mula sa puso. Mula sa puso ang awit. At kung ano nasa puso ni Hana, ito'y kanyang inawit sa Panginoon. Inawit ito na tinatanggap niya na ang Panginoon ay isang unique God. He is a unique God, not like any other gods. Lagay ng pinaglilingkuran ng kanyang kababayan sa kalagayan ito. Alam natin, there is no king sa Israel. At ginagawa nila ang magpipigil ng kanilang mga mata. Pero si Hana, nanatili sa Diyos. Ito sa para sa atin. Ang kapaligiran naman natin ay sumasama at baliktad ng kanilang buhay at walang pagkitiwala sa Panginoon. But tayo maaari pa rin tayo makapanatili na naglilingkod sa Panginoon. Umaawit. Paulit-ulit itong ginamit ni Hana sa iba't ibang paraan ng pananalita dito sa chapter 2 na ito. Makikita natin ang kanyang papuri. At hindi lamang yun, siya naman ay nagbibigay din ng babala sa mga kampo, mga crowd. Itinaas niya sa Panginoon ito. Hindi siya nagsasalita ng kanyang sinisira o minumukhaan niya ang mga masama, kundi tinataas niya sa Panginoon, awit sa Panginoon ito. At ang kanyang, maaaring sabihin natin, sama ng loob o kanyang kalungkutan sa mga taong sumisira sa kanya, ay sa Panginoon niya tinataas. Sa Panginoon niya inaawit. Tingnan niyo sabi sa verse 3. Huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Dalawang bagay kung makikita natin dito. Una, sinasabi niyang tumigil na kayo sa pagsasalita ng kapalaluan at kahambugan. Ikalawa, dahil ang Panginoon, Diyos, ang siyang tumitimbang sa lahat ng mga nangyayari. Na bagamat sa puso ni Hana, ito'y tumutukoy kay Penina. Pero si Penina rito is only a representative sa isang kumakatawan lamang sa lahat ng mga arugante at sa lahat ng palalo sa kanyang panahon. Maging sa ating panahon ngayon. Huwag lang magsalita ng kahambugan ang mga nagsasalita ng kapalaluan. Ito'y isang matalinong awit ni Hana. Ito'y isang katalinuhan ng isang babaeng sa Diyos na nitiwala. Ang sabi niya, tigil na! Walang mangyayari sa inyo. Kayo mga hambog ng Panginoon. Na alam natin sa ating panahon, na ipapahayag natin ang ating pride sa maraming paraan. Ngunit kadalasan, ipapahayag natin ito sa ating mga salita. Narapat lang tumigil na
sa kasasalita ng mga kayabangan at takbuhan. Alam naman natin, kung minsan, gusto nating tumaas tayo sa harapan ng tao, pinakapa natin ang ating sarili para makuha natin sympathy ng tao. Yan ay kayabangan. Yan ay kamugan. Alam mo, wala akong alam talaga. Mahina lang ako. Mahina. Anong mali yung ginagawa ko? Well, mas maganda ko yung umami, tayo na. Pero kung itataas mo lang yung sarili, yan po ay sa kamugan. At ang kamugan, kapalaluan, ang sabi ni Hannah, mag-iingat kayo, tumigil na. Dahil ang Diyos ang lumitimbang ng lahat ng salita. Kita natin dito, sabi, walang, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay Kanyang tinitimbang. Kaya iwanan natin ang ating kahambugan. Kung meron tayong kayabangan sa ating pagsasalita, sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawa, ang sabi ni Hannah, tigil na. Dahil kasunod sa Diyos, wala tayong alam. Dahil malayo tayong lahat sa kaalaman ng Diyos. Alam niya lahat, maging ang iniisip natin, nababasa niya. Kilala niya tayong lahat, at lahat ng ating mga gawa ay tinitipang ng Diyos. Kaya nga, ang ating Panginoon, siya ay isang hukom. Dahil ng ating mga napag-aral ito nakaraan, that He is the judge of the living and the dead. Hukom ang ating Panginoon sa mga buhay, maging sa mga patay. Kahit namatay na tayo, pananagutan pa rin natin ang mga maling salita, ang ating kahambugan. Matthew chapter 12, verse 35, tinitimbang ng Diyos ang ating pananalita. At ito ay hindi niya nakakalimutan. So dito, ipinapakita ni Hannah na sa kabila po ng kanyang kaliitan sa panahon yun, na siya ay tinutuya, inukot siya ng kanyang kaaway, ngunit itinataas niya ngayon na dahil sa Diyos, siya iniligtas dito na wala na ngayon panunuya sa kanya sapagkat siya ay pinagpala ng Diyos. Kaya ang payo ni Hannah sa mga taong tulad ni Penina, higit nyo na yan, kamugan. Wala kayong malamating dahil ang Diyos ang pinitimbang sa lahat ng bagay. At ikalawa, ating gawin sa Diyos ay magluwalhati. Yun ay ikalawa. At dito sa pagluwalhati ni Hannah sa Diyos, kanya rito ipinapayag ang pagkasuberano ng Diyos sa pagliligtas. Ang pagkasuberano ng Diyos sa kaligtasan. Verse 4 to 8. Tingnan niyo ang sabi. Nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbigis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom nila'y naparang. Ang baog ay 7 ang isininang, ngunit ang may maraming anak ay namamangla. Ang Panginoon ay pumapatay. Kita nyo, doon sa verse 4, pinapakita, God is in control. Masakit ito para sa atin. Na sinasabi, pumapatay ang Diyos. Huwag naman sabihin pumatay. Sabihin na lang natin, ang Diyos ay bumabawi na buhay. No, yan sinabi ng Diyos eh. Yan ang sinabi ng Bible mismo. Kung ano sinabi ng Bible, yun huwag natin ipagtanggol ang Diyos. That is what the Bible says because God is sovereign God. Siya talagang pumapatay. Well, maaaring na aksidente ka. Pero wala makapabawi ng makakuha ng buhay mo kahit sa aksidente, kahit na ang matitira na lang sa'yo yung ulo at saka yung torso mo, kung hindi pa kunin ng Diyos ang buhay mo. Kaya ang Diyos ang kumukuha ng buhay, siya pumapatay. Diba? Naalala mo yung palabas na Robocop? Kita namin sa ospital, dinala namin si J.R. na Robocop pala eh. Natira sa kanya, ulong, saka yung kanyang baga, saka puso. Sabi ko, posible ba sa Diyos yan? Walang imposible sa Diyos. Pero ano nga, hindi siya namamatay. Ganoon din tayo mga kapatid.
Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Siyon at nag-aahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunto ng abo upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay ipinatong niya ang kaliliman. Now, sa buong pag-usap ito ni Hannah sa kanyang awit, ipinapakita niya that God is sovereign in salvation. Bagamat marami siya sinasabi, pero sabi niya, wala akong magawa sa buhay ko. Hindi ko may ligtas ang aking sarili. Pero dahil sa pagkilos ng Diyos, ako'y naligtas. At itong kanyang pagpapayag, paano nagliligtas ang Diyos? God is sovereign. Hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa ating kasipagan sa pagsamba, kundi ayon sa Panginoon. At ito sinasabi ni Hannah isa-isa kung paano siya gumagawa sa kaligtasan. Yun din na makikita natin gumagawa ang Diyos sa kasalukuyan. Ang sabi unang-una dyan sa verse 4 to 5, ang Diyos ang nagbababa sa mga malalakas. Yung mga malalakas, di ba, sila ay nagmamataas dahil sila ay malakas. Pero sinasabi niya dyan, ang Diyos ang nagbababa sa mga malalakas. Meaning to say, nagagawa ng Diyos ayon sa kanyang sariling kalooban at hindi sa kalooban ng tao. Diyan po'y pinapaiwanti ng kaligtasan. Ng kaligtasan ay wala sa tao, kundi nasa kalooban ng Diyos. Verse 4, nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbigtis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpapaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom nila ay naparang. Ang baog ay 7 ang isinilang, ngunit ang may maraming anak ay namamanglang. Ganyan mag-describe si Hannah sa pagkasubirano ng Diyos. Sa nakikita niya sa araw-araw ng ginagawa ng Panginoon, itong sinabi niya. Yung pana daw ng malakas ay mababali. Ibig sabihin, wala pong may pagmamalaki ang mga tao. Gaano man sila kalakas, babaliin ng Panginoon kung ibig niya. Ang mga sagana ay magpapalimos. Yung mga mayayamang tao na akala nila hindi mauubos ang kanilang kayamanan at manatili silang mataas balang araw. Sa kalooban ng Panginoon, sila'y magpapalimos. Pagkasabihan ng Diyos yun, wala sa tao pagkukontrol ng kanyang sarili. Ngayon, i-compare natin salvation. Kahit ano pang relihiyon, ano pang iglesia, ano pang kataas na kabutihan na gagawa mo, hindi yan. Nasa Diyos. Kalooban ng Diyos. Ang kaligtasan. So, huwag natin kaingitan yung mga matataas ang buhay ngayon. Sino ba yung mga halimbawa na bibigay natin ng dati silang mayayaman nasa tugatong ng tagumpay? Pero ngayon wala natin pagpapalala. Well, hindi na tayo kumayo sa akin naman, sa akin. Kami, kasawan. Dinanas namin ng mataas na buhay. Dinanas namin ang kumita ng napakalaking kita. Pero ano nangyari? Nakikitira kami, umaasa kami kay nanay ko lahat ng nangyayari. Umaasa kami ipag ko kay Lisa. Bayaran yung aking inupahan bahay na nagsisisilan kami. Wala na. Ano sabi pa rito ni Hannah? Yung may maraming anak, umamang lang sila. Dahil nasa Panginoon ang pagbuha ng buhay. At yung mga walang anak, manganganak sila ng 7. At ito nangyari kay Hannah. Wala siyang magawa pagdating sa kanyang anak. Kung pala natin sa salvation, wala na siyang magagawa sa kanyang salvation. Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. At yung mga nagugutom, sabi ng Panginoon, ang gutom nila ay mawawala. Maraming ang tao na sabi, bakit ba nilikha ako ng Diyos? Ito mahirap. Ba't hindi nila ako nilikha tulad ni ito mayaman?
Gusto niyo yung sagot? Ito. Proverbs 22 verse 2, kapwa nilikha ng Diyos ang mahirap at mayaman. Anong dahilan? Upang makakuha ng papuri mula sa Kanya. Maraming mayaman din nagpupuri sa Kanya. Pero pagdating po sa bandang huli, sila po yung maghihirap. Maring not in this life, pero after life. It is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Alam mo, napaka-lungkot sa mga taong pinagpapala ngayon na hindi marunong kumilala sa Diyos. Pero napaka-biyaya naman na kahit may hirap, ay kumikilala sa Diyos. Ano sabi dito? Siya nagpapahina ang mga malalakas. At siya rin ang nagpapalakas sa mga may hina. Ang mga taong nadapa ay kanyang ibabangon, ang mga gutom ay kanyang bubusugin, mga baog ay kanyang paanakin at ibang. Kung tayo na mahina ngayon at mababang kalagayan, maghintay tayo sa Panginoon kung kailan tayo itataas. Kailan tayo itataas. Para sa atin, bilang paglalapat sa buhay natin, kunin natin ang mababang lugar sa buhay ngayon. Huwag na tayong magpapakataas. Puro ng Panginoon ito eh. Ihanda rin nyo. Bagamat siya ay mayroong karapatan na dapat siyang mataas dahil siya asawa na yung kanan. Pero hindi na kinuha yun. Kinuha niya mababa. Lalo na sa panan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 11. Luke chapter 14 verses 7 to 11. Yan po sabi. Nagmapasid niya ang Panginoon. Alam niyo, nagmamasid ang Panginoon sa buhay natin. Nagmapasid niya na pinili ng mga panauhin ang inakupang pantagal. Siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinada. Ang sabi niya, kapag inaanyayahan ka ng sino man sa kasalan, huwag kang uupo sa upuang pantagal. Baka mayroon siyang inanyahang higit na kilalang tao kay iyo. At ang nag-anyaya sa inyong dalawa ay lumapit at magsabi sa iyo, ibigay mo sa tao ito ang lugar mo. Sa gayon ay magsisimula kang pumunta na napapahiya sa pinakamababang lugar. Sa halip, kapag inanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung kayo ay magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo na napaupo ka. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Maaaring mangyari sa atin ito na maaaring sikat ka tapos mayayahan ka sa ibang pareho sa iglesia. Nakikipantay ka doon sa mga taas. Huwag naman. Doon ka lang sa mababang lugar. Hayaan mo iba ang magtataas sa iyo. Huwag ka magtataas ng bangko. Huwag ka magtataas ng iyong pangalan. Hayaan mo iba ang makapansin. Hayaan mo iba ang magtaas sa iyo. Nang sa ganon, ay mapaparagalan ka sa lahat ng mga naroon. Alam itong lahat ni Hana. Si Hana, alam dito sa mga itong buhay niya. Hindi siya kailanman nagmataas. Hindi nga siya sumasagot sa mga paratang sa kanya. Hindi siya nagsasalita ng masakit sa kanyang asawa, kundi hiningitian niya lamang ang mga payo ng kanyang mister na bagamat hindi nakatulong sa kanya. At siya'y nananalangin.
Ang Diyos ang gumagawa ng mahirap at mayaman. Diyos ang nagbababa at nagtataas. Diyos ang nagbaba kay Hana at Diyos din ang nagtaas sa kanya. Nakita ito ni Hana sapagkat ito ang naranasan niya sa kamay ng Diyos. Sa kamay ng Diyos. Ganyan po magligtas ang Diyos. Ang Diyos ang magtataas. Siya ang Diyos ang bumaba. Siya ang pumapatay. Siya ang bumubuhay. Siya ang nagliligtas. At siya ang magliligtas patuloy hanggang katapusan. Dili katlo, ang ating magagawa sa araw na ito ay magpasalamat sa Diyos at pagpuri, sumamba sa Kanya. Ikalawa, magluwalhati sa Panginoon sa ginawa niyang kabutihan. At pangatlo, ay magtiwala sa Diyos. Verse 9 and 10. Ganito ang sabi, Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman. Sapagat hindi dahil sa lakas ng tao'y nagtatagumpay, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Laban sa kanila sa langit siya'y magpapahulog. Hahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa, bibigyan niya ng kalakasan ng bawat ng kanyang hari, at itinaas ang kapangyarihan ng kanyang hinirang. Now, take note dito sa huling-huli sa verse 10 nang sabi, bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari. Na wala pang hari nun. Alam natin walang hari sa Israel nun. Na sino tinutukoy ng hari ni Hana rito? Yung hari ng sabi dyan, hinilang ng Diyos. Anointed. Ina-anointed, meaning sa Hebrew is Messiah. Sino itong hari na tinawag na Messiah? Si Jesus Christ. Sapagat dito po sa verse 9 and 10, ito po yung pagpapasalamat, pagtitiwala ni Hana na mula sa kanya at sa pagkasubirano ng Diyos, magliligtas ang Diyos sa maraming mga tao. Alam natin na si Samuel, wala pang hari noon, pero ni-raise up ng Diyos, si Samuel, para po sa kanilang tagapagtaguyo ng bayan ng Israel. Siya yung huling hukom. At ito'y lumalarawan sa ating Panginoon. Now, ang sabi rito ni Hana, ang haligi na sa libutan ay sa Panginoon. Ang Panginoon ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang kapangyarihan ng Diyos isa sa gawa sa lahat ng bagay. Magbibigay ang Diyos ng lakas sa kanyang hari. Itataas ang sungay ng kanyang anointed one. Dito pa lamang, makikita natin, wala silang hari, kailangan nilang tagapagligtas. Kaya si Hana, sa kanyang paghahandog kay Samuel, magkaroon rin kalungkutan siyang mahiwalay sa kanyang pinamakasan. Ngunit may kagalakan siya sapagkat ito ang kanyang nasa loobin ng anak niya, gagamitin ng Diyos para sa kaliligtas ng bayan ng Israel. Now, sa ating buhay, mga kapatid, kung si Pinela hindi naging matigas para kay Hana, kung hindi siya gumamit ng kanyang kasamaan, mayroon kayang Samuel? Mayroon kayang magiging hukom ang bayan ng Israel? Sapagkat yung pong matinding ginawa ni Pinela kay Hana, yun din ang nagtulak kay Hana upang manalangin sa Diyos. Mga kapatid, ano bang problema mayroon tayo? Dapat ito magdala sa atin na lubod sa harap ng Diyos. Dahil sa pagtupad ng Diyos, sa pagtugon ng Diyos sa atin, meron siyang naging.
Napasasalamatan ba natin sa pinila? Pasasalamatan ba natin yung problema natin? Pasasalamatan ba natin yung cancer? Pasasalamatan ba natin yung appendicitis? Bakit kung yung mga pasalamat doon? Pero after na ikaw ay nakalaya at ikaw'y niligtas, masabi mo yes. And dahil hindi dahil doon, hindi ako lalapit sa Diyos. Kaya sa kabuuan, ang pasasalamat natin, kagalakan natin ay sa Diyos. Yun si Hana. Alam niya ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Alam niya. Pero si Hana, nagbabala kay Penina, tigil mo na yan. Tigil mo na yung kahambugan. Nagkabay pinanood ko yung tsunami sa Japan. Actual footage, video. Nakakasira nito ng loob. Hindi siya alon na tumabon sa kanila. Kundi yung dagat ay pumasok talaga. Hindi bang kami search? Search. Yung dagat na simulang tapos lahat na nakaparada roon, mga kotse, idanon, parang mga posporo lang. Hanggang yung building doon, yung pinakain, hanggang sa tumaas ang tubig na nakatas na buong Japan na itakan na namang parang mga papel lang yung mga yung tulay na malaking tulay, yung mga kotse na parang namang mga maliit na bagay. Hindi mo makita ang tao. At yung building na tinatayo na napakaraming tao, kinakain yung ilalim ng dagat, pati yung kumukuha ng footage yung kanyang tinatayo na napakataas, eh maapaw na yung dagat doon. Makakalungkot eh. Parang di natin makita sa ng Diyos doon. Pero tingnan natin sa Japan ngayon, sa kabila na kayo ng pagbago. Hindi sila kumikilala sa totoong Diyos, pero naniwala ko mayroon doon. Ang orthodox yan, dinignan ko. Sabi ka ni Sister Rose, iba't ibang hiyaw ng mga bata, matatanda na habang inaaral, tabang. Maabot mo na sana. Yung malakas ang agos talaga. Kasi sa bundok mismo na daanan ng tubig, ganyan napakalawak ng bundok, puno yan. 5,000 people ang namatay. 5,400. At sila, Sister Rose, tumayo sa building sa 6th floor. Buti na lang hindi yung tulad ng tsunami na kumakalat, kundi kung saan dumadaloy na yung tubig. Napakatindi, iyakan, mga bata, inaano. Pero bumupa, makita sa pasada, dinadadaanan ng mga namatay. Sabi na ni Brother Paul, pagpunta nila sa marketplace, kala nila putik at lupa rin kinapakalan. Hindi pala mga katawan. Tumatapak sila sa katawan ng tao. Ano natin ang Diyos ang may kultura ng Diyos. Ganon din ang kalagayan ni Hana, parang walang pag-asa. Pero nakapanalangin siya dahil nakita niyang kamay ng Diyos. Tapos naman ba natin yung ormok, yung pati yung niya sa laging Diyos na nakakala kung anong layo, yun ang Panginoon doon. Siya may control, siya nga pumapatay, siya pumubuhat, siya nagpapabahan, siya nagpapahumpa. Mag-isang problema natin, maliit lang, pero dapat matuto tayo magpasalamat sa Kanya. Unang-una, yung ating kaligtasan sa sarili. Ikalawa, paano tayo niligtas ng Diyos? Ano yung Kanyang kapangyarihan? At paano magbubunga yung ating kaligtasan sa ibang tao?
Ito'y pinakita. Kasi Samuel, na malalaman ito kay Kristo na siya magliligtas sa kanyang bayan. Kaya tanong natin, paano kung walang pinila, mayroong kayanghanan na mananalangin ng napakalalim na panalangin sa Panginoon? Kayo, nasubukan niyo bang manalangin ng talagang buong panalangin dahil kayo ay umasenso, masarap ang buhay? Wala eh. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yeah. Seriously, ganun ka ba manalangin? Oy! Puti mo, Panginoon, mapagpala ka, maawain ka. Hindi mo naramdaman yung kanyang pagka-maawain. Hanggang di mo naranasan, kabigatan. Prayer, lagi. Kahit wala tayong problema, dapat damhin natin. Itiin natin sa Panginoon. He is the Creator. We are His creation. Isang bagay ang tinuturo din sa atin sa buhay ni Hannah. Ang mabibigat nating problema ay lumalayong tayo ay i-drive na isang malalim na panalangin sa Panginoon na may halong panata. Panginoon, tulungan mo sa kalagayan. Maglilingkod ako sa inyo. Sino ang nananalangin gano'n? Gawin, yung panalangin mo nung ikaw ay iyaw-iyaw sa sakit ng sakit. Mamaling ako eh. Paspasan ko pa na si 20. Sabi siya, saan tayo, Pastor? O siya rin, ang pinilis naman. Yung tuproto ni Ruel, malagay ko, Pastor. Driver din. Rider din. Iyak ka dyan. Masarap pong manalangin kapag tayo po ay nasa gitna ng pabigat at kalusugan. Napakaraming mga tao nakakatanggap ng mga di mabilang ng mga pagpapala. Pero dapat natin ibalik sa Diyos ang pasasalamat at patuloy, pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Marami tayo dapat ipagpasalamat, mga kapatid, sa Diyos. Dapat may kagalakan tayo. Dapat sabagat sa kabila nung hirap na ating dinadanas, andyan tayo eh. Alam natin ang Diyos ay gumagawa. Hindi ito nalilingid sa atin. Naranasan natin ang Kanyang kamay. Dahil sa katuparan ng Kanyang layunin sa ating buhay. Sa bawat problema natin, sa bawat pagtawag natin, mayroon siyang layuning dapat makita sa ating buhay. At malalaman mo lamang yan pag talikod mo sa likod, na-unfold na yung kasaysayan mo, buhay mo. Wow, ganun pa rin ginawa ng Diyos sa atin. Yun po yung basis natin ng ating pagpupuri pasalamat sa Kanya. Dapat mas lumalim pa ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos sa panalangin. At sana nga po, buhay natin ay maging babala rin sa iba. Tulad ni Hannah, kasi nagbabala sa mga taong hambog at mayabang. Na hindi naman natin sabihin niyo sa mga tao, kundi yung buhay natin, sana'y maging babala sa mga taong mapamataas. Matuto tayo manalangin tulad ng panalangin. Tayo manalangin. O Panginoon, nakita namin doon na paano yung niligtas ni Hannah sa mababaang kalagayan. At paano niya inilarawan ang yung pagliligtas sa kanya ng ayong soberanong Diyos. Inilarawan niya ito sa iba't ibang pangyayari sa kasalukuyan na nakikita niya sa buhay. Na siya ay nagpapayag na tutulong na kayo ang bumabawi, kayo mapatay kayo sa buhay. Kayo nagpapataas sa mga nabababa at kayo nagbababa sa mga magtaas. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng pagkain sa mga ulong. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng anak sa mga maulong.
Ngunit kayo rin po, Panginoon, ang nagpapapanglaw sa kanila na dahil sa kamatayan ng Panginoon. O Lord, kami po'y nabubuhay lamang sa inyong biyaya. Tulungan niyo kami na magawa namin ang manalangin sa inyo na mayroong pong tunay na kaalaman kung sino kayo sa aming buhay at kung sino kami sa inyo. Presensya. O Panginoon, magawa namin ito. May pamuhay namin ang tamang buhay ng mga tao nasa iyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.